So ito, ilalagay natin ang timing chain. Next yung ilagay yung guide sa timing chain. At mga kamotor, huwag yung limutan mag-subscribe sa channel. Post nyo lang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong ma-upload yung mga video. Salamat sa lahat na mga subscriber. At lagyan natin yung may ilalim yung parang guide sa timing chain para hindi kumalas ang timing chain sa motor na to. Yan, ganito ang itsura niya. At i-install naman ang piston. At pagkatapos sa piston, ang kanyang pin ay may lock sa bandang side. Ilalagay. Huwag yung kalimutan yung pin lock. At ilagay ang gasket sa cylinder block sa ilalim. At susunod ilagay yung cylinder block sa piston. Ganito ang itsura kapag nag-install kayo ng cylinder block sa piston. Dahan-dahan nyo lang iikot-ikot yung block niya at mapapasok na siya. At i-tap nyo ang piston sa cylinder block. Yung parang kunya ay nakatutok sa itaas. Itong guide sa kabila ilagay na natin. Tingnan nyo to mga kamotor, kailangan nakatutok siya sa itaas. At ilagay natin ng gasket steel sa cylinder head. Kailangan yung piston naka-top head center. At ilagay ang head sa motor. Diyan banda sa may kabilang cam sprocket ay may dalawang bolt na mahaba. At yung sa head niya may apat na stud bolt na mahaba at higpitan. At sa kabilang banda naman ay may dalawang takip sa stud bolt, dalawa sa kabila. Sa kanyang kabilang crankshaft sa may flywheel ay may kunya. At itong flywheel niya iayos nyo sa paglalagay para hindi ang kumakalas ang flywheel. Yung kunya niya iayos nyo sa plastada sa flywheel para hindi kumakalas. Yung nut niya ay 19mm back range ang gamitin nyo, o wala kayong back range o socket ang ihigpit nyo dyan. Kailangan yung letter T timing mark T banda, yun naka-timing dyan. Yung tinuturo ko yan, kailangan nakatutok, kailangan naka-timing dyan yung timing mark letter T sa flywheel. At yung sa cam sprocket na naman ay may timing mark letter T. At itutok nyo sa may tuldok sa itaas. Dapat nakataas yung timing mark sa ganitong mga motor.
Kapag barako ang motor nyo, yung compression release sa cams ay huwag nyo aalisin, kasi pag alisin nyo ay masisira ang kiyang kick idle gear. Masisira kasi sobrang tikas siya i-crank. Huwag yung iwawala yung compression release sa cams. Dapat isiting nyo yung tama yung compression release para malambot yung isipa ang motor na ito. Kapag mawawala yung tinatanggal nyo ang compression release ay madaling masira ang kick idle gear. Yung bushing niya masisira at yung kanyang dulo sa transmission ay may posible maputol. Ang bolt niya sa cams ay dalawa na allen bolt. 5mm ang ihigpit nyo. At lagyan ng gasket sa bandang flywheel crankcase. At ito na mga motor, tapos ko na ma-install ang makina sa Kawasaki Barakuto. At ganito na siya, tapos ko na ma-install at nalagay ang makina.